What's up? Medyo magiging kakaiba yung setup natin ngayon. Pansin nyo, nasa bahay lang ako ngayon kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Hindi rin maganda yung panahon kaya hindi tayo makapag-bike check itong Mountain Peak Striker na 2024. Nakahapon lang inilabas. Kita-kita nyo naman dyan sa baba. Eto, kung anong date ko ginagawa to. 6:22 Saturday, ayan, 5:20. Malamang sa malamang, ngayon ko lang din ipopost to. After nito, hindi ko na masyadong ikakat. So pag-usapan natin tong Mountain Peak Striker na to. Kung natatandaan nyo, doon sa last vlog ko, mga 2 weeks ago bago ilabas tong Mountain Peak Striker, sinabi ko doon na baka ang gawin nila, yung Mountain Peak Expert 3,000, yung mga pyesa niya baka ilagay lang sa bagong darating na Mountain Peak Striker 2024. So papakita ko muna sa inyo yung Mountain Peak Expert bago natin pag-usapan yung mga pyesa ni Mountain Peak Striker 2024. So, eto siya. Hinanda ko na to eh. So, kung papansin nyo, etong nasa harap nyo ngayon, ito yung Mountain Peak Expert 3000. Kung mapapansin nyo dito, yung bike check ko, kung napanood nyo yung bike check ko nito, ito ay naka Sora R3000. Kita-kita nyo dito, yung ginamit dito ay Pro Wheel owns yung kanyang crankset, Sora FD, yung RD, yung STI, and Heroic itong rim set niya. Tapos naka CST-SAR yung gulong nito. And kita nyo may pagka-aero to pero manipis yung kanyang seat post. Kung mapapansin nyo dito, kita ba yung ano ko? Ito. Manipis yung kanyang seat post dito and naka-integrated na to. So ito yung parang sinunda ng mga factor na nabike check natin nung malamang February yata or January. Most ng mga nabike check natin nung mga latest ng factor ay mga naka-integrated na siya. Eh yung cable routing niya nandoon na dumaan sa kanyang stem or sa integrated na ano niya, na drop bar niya. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung bagong nilabas lang. Actually, kahapon lang yata dumating sa mga bike shop to. Although wala pa kasi dito sa pinakamalapit na bike shop sa akin, sa Budget Bikes Cavite. Hinahantay ko kasi yung para mabike ko siya. Nakita ko yung picture niya and yung video nila doon. And may napansin ako, pag-usapan natin. So, ito na yung Mountain Peak Striker 2024. Ayan, kung mapapansin nyo dito, although image lang siya, pero mas maganda kasi yung gantong setup para ma-elaborate ko sa inyong maayos kung ano yung mga nabago dito. And meron ako napansin dito na ginawa ng Mountain Peak na medyo na-disappoint ako dito. Nang slight lang naman. And meron din kasi nagbebenta nitong bagong striker na overpriced agad. May nakita ko, umabot ng 30,000 yung presyo nito eh. Sa ibang buy shop hindi yung mga napuntahan natin dati, sa iba pa. So, pag-usapan natin yung Mountain Peak Striker. Ito na yun. Yung pula na to, kaya pinili yung pula para makita nyo maigi yung structure niya. Tingnan nyo to. Ito yung frame niya. And ito yung mga pyesa niya. Tingnan nyo Yung Mountain Peak Expert 3000, naka Pro Wheel ounce din yun. Tingnan nyo to Ito yung Mountain Peak Expert 3000, Pro Wheel ounce. Okay, check. Isa yan. Inilipat nga nila. And yung SD, yung RD, ay Sora din to. Ayan, Sora din. So, inilipat lang din yung SD and RD doon. And tignan nyo yung wheel set nito. Yung wheel set tignan nyo to Ito yung Expert 3000. Ayan. Kung papansin nyo, ano ko lang ng medyo may i-highlight ko lang. I-highlight lang natin to para makita nyo maigi yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, mayroong nakalagay na Heroic. Gawin natin color black. Color red. Para highlight talaga siya. Kung mapapansin nyo, mayroon ditong nakalagay na Heroic. Heroic kasi is Mountain Peak din yan. Sila rin naman yan. And eto, yung logo. Ayan yung logo na yan. Yung logo na yan, sa harap at likod. Kung mapapansin nyo, kung ililipat natin yan, yung image na to sa Mountain Peak Striker, tignan nyo ibabak lang natin. I-ano natin yung image ng Mountain Peak Striker. Tignan nyo Boom! Kita nyo? Kita nyo yung ginawa nila dito. Unang-una, napansin nyo ba, nawala yung nawala yung Heroic dito. Nawala. Ayan yung Heroic. Nawala. Pero, ito rin yun. Yan din yun. Kita-kita nyo. Gawin natin red. Yung lapis ko kasi nagdi-default sa black Nagdi-default siya sa black Pakita ko sa inyo
Para ma-highlight natin. So, mga gustong bumili kasi dito, may nagtatanong sa akin kung okay ba siya eh. Ito rin yun. Ayan. Nawala lang yung aerobic dito. Or baka, parang may aerobic nga eh. Oh. Itong image na to. Parang ano lang siya, naka-emboss siya or color black. Hindi natin masyadong mapansin eh. Ayan oh. May something dito eh. Ayan oh. Ayan. Although hindi ko pa to nakita talaga ng personal, pero binibigyan ko na kayo ng konting detalye tungkol dito para ma-elaborate natin maigi. May pag-usapan natin yung nabago dito and yung napansin ko talaga dito sa Mountain Peak Striker na to. So yan, yung wheel set nito, yung cogs niyan, yung buong wheel set I think kinuha lang din sa Mountain Peak Expert 3,000. Agree ba kayo sa akin? Tingnan nyo maigi tingnan nyo Spokes ito, binilang ko din yan 32, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Tingnan nyo to 32 din to, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. So, parehas na parehas lang yan. Yung since 9 speed to, yung sprocket nito ay cassette din. And malamang sa malamang, parehas na parehas lang din yan sa Striker. And yung disc brake, tingnan, pansin nyo ninyo yung disc brake na itong dalawa na to. Parehas na parehas. Yung stock na disc brake na to. Ayan. So, ibig sabihin, yung wheelset nito, pati yung hubs niyan, ay galing din kay Mountain Peak Expert 3,000. Now, eto na. Tingnan natin. Kita nyo, yung kanyang stem naman or integrated, ito yung medyo, siguro ano lang maliit lang hindi parehas nila. Integrated din naman to eh. Kung mapansin nyo yung stem nito, yung stem or yung integrated drop bar niya, eto, integrated drop bar na to, ayan, mas maikli lang. Tingnan nyo to, dito banda na to, mas maikli lang compared doon kay Mountain Peak Striker na medyo mas mahaba. Pero yun din yan niyo, humaba lang siya eh. Humaba lang, nagkaroon lang ng leeg eh. Kung mapansin nyo, nagkaroon lang siya ng leeg eh. Pero, umaba lang siya dito eh. Ayan, pansin nyo. Pero parehas na parehas lang yan. Yung STN yan, parehas lang. So, meaning to say, sa madaling salita, yung wheelset nito, ni Mountain Peak Expert 3000, yung kanyang sprocket, ay yung wheelset sprocket, FD, RD, yung STI niya, yung drop bar niya, and yung kanyang Prowell ons na crankset, ay same lang. Inilipat lang talaga siya. So, tama yung nabalag natin, or binlag natin nung last time, yung sinabi natin nun, na makilipat lang yung pyesa. Ang kaibahan lang ito, syempre, papapansin nyo dito, yung frame niya. Eto. Yung frame niya, iba talaga. Oo, literal na iba talaga yan. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung lumang Mountain Peak Striker, tsaka sa bago. I-compare natin yung frame nilang dalawa. Tignan mo Ayan. So, magkaiba yung seat post, magkaiba yung frame, yung geometry, magkaiba. And may napansin din ako dito kay Mountain Peak Striker na bakit ganun yung ginawa nila dito. Tingnan nyo. Eto, kung titignan nyo maigi to, eto yung isip ko. Yung mic ko. Wait lang. Ayan. Medyo tayo dito eh. Sa studio natin eh. Kung mapansin nyo tong seat stay na to. Ayan. Di ba nakaangat siyang ganyan? Yung latest na Mountain Peak Striker. Ano yan yung image na to, talagang pinantay ko sila maigi. Tingnan nyo yan Yung seat stay na yan. Tingnan nyo kay Mountain Peak Striker. Yung latest. Paang! Pansin nyo? Mas gumanon siya. Mas gumanon. Hindi ko alam kung safe ba yun or talagang ganun yung setup. Kasi sa dami ko na buy check, yan yata yung pinakamalalim yung seat stay na nakaganon eh. Mas malalim siya eh. Kung pansin nyo. Dito. Mas malalim siya eh. Mas lumalim siya. Ayan mas lalo siyang nakagano. Hindi ko alam kung safe ba yan o ano. So, sa madaling salita, yung pyesa ni Mountain Peak Expert 3000 ay halos inilagay lang dito kay Mountain Peak Striker 2024. Now, eto na. I-compare naman natin to sa dating Mountain Peak Striker. Papakita ko sa inyo yung luma ng Mountain Peak Striker. Teka. Ito yung Mountain Peak Striker na luma, yung kanyang frame. Oo, nabago to. Ilang beses ko nang sinabi sa vlog ko na yung frame set nito o yung wheel set pala nito ay mabigat. Literal na mabigat. Kaya siguro binago nila. Ito ay Baranta pa, yung luma. Pero ngayon ay ginawa nilang aerobic. Kung di ako nagkakamali, aerobic na yung ginawa nila dito.
Galang, ayusin lang natin. Nawala yung ano ko. Ginawa nilang heroic. Teka. Ayan. Ito ay iba pala yan. Ito. Teka. Ayan. Yun niya. Yung wheelset niyan, binago. Pero yung ano niya, yung kanyang crankset, FDRD, STI, same lang yan. Integrated na bago din. So, kinuha sa lumang Mountain Peak Striker, yung pesa, ay yung FDRD, STI, tsaka yung crankset niya. Yung pa rin yun. Kaya kung mapansin nyo dyan, yung pa rin yun. Yung pa rin yung crankset ng Mountain Peak Striker, version 1. Ito yung version 1, ito yung version 2. Ayan, nakatanwal tong isa, yung luma. Tsaka kita yung branta niya. Ayan. Sprocket, parang almost same lang din. Kung doon nagkakamali, 28 to eh. Itong Mountain Peak Striker na luma eh. Ayan. So, same lang din eh. So, yun yung binago sa kanya. And, pansinin nyo to ha, ito na. Ito na yung napansin ko malaki dito. Pansinin nyo yung mismong frame ng Mountain Peak Striker na luma. Ayan, diba? Titigan nyo maigi. Titigan nyo maigi yung Mountain Peak Striker na luma. Unti-unti ko siyang gagawing latest na Mountain Peak Striker. Ayan. Pansin nyo ba? Ulitin ko. Ayan na. Okay, unti-unti na. Tingnan nyo maigi yung frame niya. Tingnan nyo. Ayan. Ayan oh. Baka hindi nyo kagad nakita eh. Tingnan nyo. I-highlight natin. Tingnan nyo to ah. Ito yung una napansin ko dito eh. Tingnan nyo to. Teka. Saan yung pentel pen ko? Ayan. Tingnan nyo tong yung ilalim na to. Ito. Yung reinforced gasket na to, yung may umbok dyan. Tingnan nyo ah. Ayan. Yung maliit na yan. Tingnan nyo yung latest na Mountain Peak Striker. Tingnan nyo ah. Toink. Pansin nyo ba? Pansin nyo meron din. Ayan, meron din siya. And ito pa, tingnan nyo ah. Tingnan nyo ito. Yung seat post niya, same lang yan. Ayan oh. Yung harap, same lang din. Yung lagay ng battle cage, same lang din. Ayan, dalawa sa down tube tsaka sa seat tube. Yung frame nito, sa madaling salita, ay halos siya din. Ang binago lang na malaki dito na pansin. Eto, tingnan nyo. Yung kanyang seat stay. Ayan, para sa mga hindi masyadong familiar doon sa tinutukoy ko. Eto. Etong part na to. Tingnan nyo. Etong part na to, especially yung dito banda. Ayan. Nabago. Yun lang yung talagang malaki, nabago na napansin ko talaga dito. Ayan pansin nyo yung seat stay na yan Tingnan nyo. Dun sa latest. Ayan. Sa luma. Ayan Eto may pa ganon. May pa ganon siya doon. Gala. I-highlight ulit natin para natin sa inyo. Para sa mga gustong bumili na tong latest na Mountain Peak Striker, malaman nyo yung yung napansin ko dito, yung katotohanan dito sa bike na to. Eto may pa ganon. Gumanon siya. Tapos gumanon. Dumiretso. Pero yung latest ay straight na. Yung ginawa nila. Pero mas, parang feeling ko bumaba eh. Ayan Mapansin nyo? Nag-guess nyo yung sinasabi ko dito. Yung frame ng Mountain Peak Striker na luma, parang ni-recycle lang nila. And binago yung seat stay. Yun talaga yun. Ayan. Wala pa kasing stock dito niya sa Yung fork naman, tingnan natin Yung fork parang same lang din eh. Ayan, mapapansin nyo, yung fork niya ay same lang din. So, madaling salita, yung frame ni Mountain Peak Striker version 1 ay in-upgrade lang ng konti yung seat stay. At yun din talaga yun. Yung size niyan, I doubt na magkaiba yan. Pero same lang talaga yan. And tingnan nyo to, itong taas na to. Itong may nakalagay na striker dito. Yung parang may kanto. Ito. Ito parang may straight na ganyan dyan eh. May kanto yan eh. Tapos papunta dyan sa Mountain Peak Striker na yan. Yan yung kanto eh. Tingnan nyo Tingnan nyo dito sa luma na Mountain Peak. Ayan Ilalapat ko maigi Ayan. Yung kanto na to. Ayan, napansin nyo ba? Yung kanto, yan din yun. Eto.
Itong kanto na sinasabi ko sa inyo, yan din yun. Ayan, oh. Ayan, yan din yun. Yan yung napansin ko dito na nirecycle lang nila yung lumang frame ng Mountain Peak Striker. At binago lang itong part na to. Ito. Ayan, yan yung binago sa kanya. So, parang nangyari, parang version 1.1. Konti lang na nila na bago eh. Although, error pa rin naman siya. Wala na kasi yan sa ano eh. Gusto ko sana siyang i-compare yung lumang Mountain Peak Striker sa bago. Kaso wala na kasi yung luma sa mga bike shop. Mostly, talagang ubos na. So, pag binakita akong ganyan, i-compare ko. Pero ganito kasi yung magandang ano natin na highlight natin. Cover nyo sa nakasanayan na natin na vlog na on the spot. Kita nyo yung mga nabago dito. So, para sa mga hindi masyadong nakaano, iaano na natin. Teka lang Para sa mga di masyadong naka-gets ng mga sinasabi ko dito, mga pinagsasabi ko. Sa madaling salita, yung pyesa ng Mountain Peak Expert 3000 ay inilagay lang halos kay Mountain Peak Striker. Yun din yun eh. Yun din talaga yun. Binago lang ng konti eh. Yan din talaga yun eh. Ayan oh. Si Mountain Peak Striker 3000 ay binago lang din yung Expert. Konting-konti lang talaga yung pinagkaiba nilang dalawa. Literal na konti lang. Ayan o. Ayan. Yung frame lang talaga. Kung mapansin nyo. Yung presyo nito Mountain Peak Expert 3000, 29,000 kung hindi ako nagkakamali. Itong latest na to, nakita ko sa mga shop, 28,000 pesos. Yung pinakamurang nakita ko. May 28,200. Pero may nakita ako nasa 30,000 pesos. Medyo overpriced na yun. So ngayon, baka may magtanong dyan, sulit bang bilhin to? Sa madaling salita, ito sasabihin ko sa inyo. Kapag ito binili mo sa Mountain Peak Striker, para ka lang bumili ng Mountain Peak Expert. Pag sinakyan mo pala to, pag sinakyan mo tong Mountain Peak Striker 2024, para ka lang sumakay kay Mountain Peak Expert 3000 na ang frame mo ay Mountain Peak Striker 2024. So yun. Parang frame lang talaga yung inilipat eh. Saka yung seat post, yun lang talaga. Same lang talaga sila. So tama yung ano natin, yung pinagsasabi ko noon nung una bago pa ilabas to. So yung mga pyesa ay ililipat lang talaga. Para hindi masyadong halata, tanggalin natin yung heroic. Or i-emboss natin to, medyo gawin nating dark yung heroic na to, yung nasa wheelset, para hindi masyadong halata sa bagong Mountain Peak Striker. Parang nandito din yun eh. Ayan, color black lang siya dito eh. Heroic, Mountain Peak, parang isa lang naman yung pinagagawa nila. Pero yun ang napansin ko dito. Ayan. So 29,000, ito si Mountain Peak Expert sa mga bike shop. And 28,000 naman itong Mountain Peak Striker 2024. So, ibaba-check din naman natin yan. Inelaborate ko lang sa inyo sa ganitong setup para makita nyo yung kaibahan. Yung comparison niya kay Mountain Peak Expert 3,000. So, ngayon, sulit ba siyang bilhin? I think pinantay nila yung presyo halos kay Mountain Peak Expert 3,000. Pero, sa sarili kong opinion, kung may pera ako na 28,000 pesos at gusto kong bumili ng road bike, ito latest tong si Mountain Peak Striker. Pero madami ka pang choice diyan eh. Madami ka pang choice Hindi ayoko maging bias dito. Alam niyo naman ang content natin. Hindi ako nagiging bias sa mga content ko. Ang gusto ko dito, nasa side ako ng sa consumer. Hindi talaga doon sa mismong ano. Although patas lang naman talaga eh. Ayaw maging bias eh. Para sa akin, madami kang choice. Pwede kang kumuha ng Sunfeed Mars. Ano pa ba? Yung Mountain Peak. Hindi. Sunfeed Mars. Kung gusto mo ng gravel, Kepler. Pero sa mga road bike, Aero, ang dami mong choices. Ang dami. Sa 28,000 pesos, ang dami niyang tatamaan. Yung Paxter. Yung Paxter na bago na mga binay-check natin. Tapos yung, ano pa ba? Meron pa eh. Yung Pro, nakalimutan ko eh. Lalay ko sa screen kung ano nga ba yun. Nakalimutan ko eh. Kasi medyo madami na tayo. Ilang libo na, 1,000 yung video natin sa ano, yung mga nabite check ko. Talagang nakakalimutan ko. Ang dami yung
tatamaan sa presyo ng 28,000 pesos. Ang dami kayong choices. Sa sarili kong opinion, kung meron akong budget at 28,000, bibili na lang ako ng second hand na Sunpeed Mars, tapos yung frame niya, kasi may nakita akong Sunpeed Mars na frame, binibenta ng ng 7.5 lang. Tapos bili ka na lang ng wheelset mo, baka tsaga pa malagay mo sa 29,000 pesos na to. 28,000 pesos. Pero nasa iyo pa rin naman, pero sa akin, kung 28,000 pesos, siguro beginner, hindi ako bibili ng ganito kamahal na Mas gustuin ko pa rin yung mga mas lower na niya, mas lower version. Yung Sunpeed Triton, maganda rin yun. Yung Sunpeed, hindi. Yung Infinite, TRX Infinite kasi is wala na ngayon. So yun ang antayin natin kung maglalabas sila lang bagong version ng TRX Infinite, pero ngayon kasi ay wala pa. So yun. Para sa akin, madami kang choice na pwedeng pagpilian. Kesper Ultimate Aero pala yun. Yung sinasabi ko. Kesper Ultimate Aero around nasa 20. Mas mura yun. Mas mura yung Kesper Ultimate Aero kaysa dito. And I think mas maangas yun kaysa dito. Pero depende. Ako kasi mas naangasan ako sa Kesper Ultimate Aero kaysa kay Mountain Peak Striker 2020 yan ba siya? Basta yung unang version ng Striker. Mas naangasan ako, nagagandahan ako kay Kesper Ultimate Aero. Napakadaming choices sa market. So, isa to sa mga pwedeng i-consider kung may pera kayo, pero para sa akin, kung average lang kayo, madami kayong choices. Sunpeed Mars, Sunpeed Kepler, Pinewood. Ang dami din yan. Pinewood Lancer. Ang dami. Sobrang daming choice. Pero kung beginner ka, I suggest, magsimula ka sa Sunpeed Triton. Around 15 lang yun sa mga buy shop. Pero mabot ng 18k yun no pandemic. Pero ngayon 15k, imagine mo 15k Sunpeed Triton versus Striker na 28,000 pesos. Meron ka pang magkano ba? 8,000. Yung 8,000 pwede kang bumili ng matibay na helmet, yung gears mo, pang ride, pwede na. Minsan kasi tayo, na-impulse buying tayo. Nangyari namin sa akin yun Bumili ako ng bagong DJI, pero ang bilis bumaba ng presyo, nag-degrade kasi yung presyo nito mga to Yeah, especially yung mga gadgets. Pero to kasi, nag-degrade din naman to. Pero since bago to, medyo matagal-tagal. Siguro after a year, after 6 months, magbababa yung presyo nito. Baka ibenta na lang to siguro ng mga 25,000 ng mga bumili. Yung latest ngayon. So, kung gusto mo nito, antayin mo bumaba yung presyo. Pero kung hindi ka makapaghintay, pwede mo naman siyang bilhin. Pero para sa akin, medyo mataas yung presyo na. Inilabel talaga niya doon kay expert. Para siguro hindi tamaan yung presyo ni expert kay Striker. Pero sa bigat or sa kanilang weight, siguro naman na nabago na nila. Kasi nga ang reklamo ng karamihan, yung mga may Mountain Peak Striker na luma, yung first version ay mabigat yung kanilang Mountain Peak Striker, yung wheelset. Pero ito I think mas gumaan na siya kasi nga naiba yung design, hindi na siya baranta Pero sa bigat siguro mas magaan yung eto, kita mo naman yung nipis nito yung frame ng Mountain Peak Expert 3000. Ayan, so para magdadagdag ka na lang ng 1,000, may Expert 3000 ka na. Ayan. So yun, mas manipis talaga to. Kita nyo yung seat post nito compare kay Mountain Peak Striker. Ayan mas manipis talaga siya. So yun lang. Tsaka medyo mas pababa siya Pansinin nyo yung top tube, mas pababa. Ayan, mas pababa yung kay Striker compare mo dito kay kay Expert 3000. Ayan. Available size nito kay Mountain Peak Striker, I think meron tong 46, 48, 50, 51 sa mga shop na nakita ko. So madami niyan ngayon na lumalabas, pero tignan natin pag na-buy check na natin yan. Kukunin natin yung weight niyan. Tayo na lang yung buy check ko niyan. Hindi lang ako makalabas ngayon kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Medyo tayo ngayon medyo nilalag na tayo ngayon sa sinisipon. So ayun, yun lang muna ang content natin ngayon sa Mountain Peak Expert and Mountain Peak Striker, yung comparison natin and yung nabago sa frame, yung nabago kay 2024 Mountain Peak. I-buy check natin ang actual yan, okay magdala, pero binigyan ko lang kayo ng idea what to expect dito sa Mountain Peak Striker 2024 na to. So abangan nyo pa yung mga next content natin. Hanggang dyan lang muna. So yun, sana nasagot ko yung katanungan nyo kung okay ba siyang bilhin ngayong 2024 July. Kita nyo naman yan. Pupost ko kagad to. Hindi mag-alala.